ka-pepnician, bali, start muna tayo sa components. Papakilala ko muna sa inyo itong components na to. Ang tawag dito is momentary push button. So, pag green is running. Ibig sabihin nito, dapat nakakonect siya sa normally normally open. Pero papakita ko sa inyo kasi dual dual purpose. Pwede siyang normally open, pwede rin siyang normally close. So, pakita. Let's go. Ayan. May numbering siya. Usually kasi, yung momentary, pag pinindot mo, once, mag-on siya or mag-off. And then, pag inano mo, ni-release mo, is babalik siya sa original position niya. Ganon din dito. Pag pinindot mo to, pag magko-contact tong normally open pag pinindot mo siya, and then pag ni-release mo, mag-off. Then ganun din dito, yung normally close, mag-open, pag ni-release mo, mag-off. Ganyan ang trabaho ng momentary. Dual siya, kaya normally open, normally close. Usually yung 11 and 12 is normally close yan. Pakinggan natin, naka-setup na tayo sa anong tawag dito, resistance, and then pag tumunog, ibig sabihin may continuity. May continuity. Pag pinindot ko siya, mawawala yung continuity niya. Ibig sabihin, normally close, pag in-energize natin, pag pinrest natin, nag-open siya. So, ito, ganun din yung kabila. Ito naman, normally open siya, then pag pinipress natin, nagko-close. Yan ang trabaho ng momentary push button. Pero pag green, normally open. Then pag red, sa normally close natin siya ikakabit. So bakit ba naging dual to? Kasi pwedeng pwedeng may ibang function to. So itatalakayin natin yan sa susunod natin na vlog. Magandang araw mga pepnician. Bali, pahabol lang natin sa momentary push button natin is yung numbering, hindi ko nabanggit. Yung 11 and 12 natin is normally close. And then yung 23 tsaka 24 natin is normally open. So, tapos na tayo dito sa momentary push button. Pakita naman natin sa inyo at ipapakilala ang bago nating component. So, ito yung component natin, indicator light. So, yung indicator light, magano tayo dito, mag-check muna tayo ng parameters pag bibili tayo kaya order tayo. Kasi meron na itong mga DC tsaka AC. And then, meron din itong mga 220 volts tsaka 12 volts or 24 volts. So, kailangan check din natin yung voltage rating niya. Ito, 220 volts, AC, DC. Pwede sa AC, pwede sa DC. So, ito, ba't may color coding siya? Papaliwanag natin ba't may color coding. Ang purpose pala nitong indicator light natin is to indicate kung ano yung condition niya. Tulad nitong green, yung green is represent ng running condition. Itong red is idle condition. Itong yellow is fault condition. Yung iba nito orange. Usually naman, ang common na ginagamit sa motor control is green, red, and yellow or orange. Sabihin natin ito, bira natin itong magamit. Pwede natin itong idagdag as halimbawa, ito yung forward niya. Then, ito yung reverse, kung may reverse siya. Kahit direct online yan or Y delta, pag may forward reverse ka, pwede mong gamitin to. Para hindi ka malilito sa rotation kung clockwise or counterclockwise. Pwede natin gamitin to. And then, itong white naman, usually, pwede natin itong gamitin sa mga cold storage. Pag may defrost time, pwede natin itong gamitin as indicator pag nagde-defrost. Yun lang guys. Bali, hanggang dito lang muna yung natin mga ka-pepnician. Bukas ulit, abangan nyo yung bago natin vlog para sa mga components. Thank you. Bali, ang tatalakayin naman natin ngayong araw is yung magnetic contactor. Ano ba yung trabaho ng magnetic contactor?
Ito pala yung magnetic contactor natin, and then ito yung kasama niya, yung overload relay. Nakasalpak siya dyan, pero tsaka na natin ito tatalakayin bukas pagtapos nito. Dito muna tayo mag-focus sa magnetic contactor. Ano nga ba ang trabaho ng magnetic contactor? Ang trabaho ng magnetic contactor is to contact and to disconnect. Ano ba yung kinokontak niya? Kasi yung mga motor natin usually sa industrial, 3 phase. So line 1, line 2, line 3. And then T1, T2, T3. So ito yung represent niyan. Kung makikita nyo, ito yung nire-represent niyan. Line 1, line 2, line 3. T1, T2, T3. Ito yon. So pag na-energize to, magko-close yan. Magko-contact yan. Ngayon, pag nag-de-energize ka, nag-stop ka, magpo-float, madi-disconnect. So, ayan yon. Itong tatlo na to, tsaka to, magko-contact yan pag nag-energize. And madi-disconnect pag nag-de-energize ka. Ito yung trabaho ng magnetic contactor. Bakit nga pala kailangan na natin ng magnetic contactor sa 3-phase? Kasi yung 3-phase natin na motor, hindi siya pwede mag-single phase. Kasi pag nag-single phase siya, magkako siya ng masunog yung windings. Or hindi tama yung maging ikot ng natin, ng motor. So, kaya gumagamit tayo ng magnetic contactor. Talakayin na natin yung mga parts ng magnetic contactor. Sa magnetic contactor, meron siyang A1, A2. Ito yung tinatawag nating holding coil. Dito siya pag sinuple mo to ng 220, magko-contact siya. Ito yung magiging mag-ano sa kanya na mag-magnetic para mag-hold. Kaya tawag sa kanya holding coil, A1, A2. Then meron makikita kayo dito 13 tsaka 14 NO, ibig sabihin normally open. Ang na ito, ang tawag dito sa 13-14 na to tsaka sa 21-22 na to na normally closed, ito yung auxiliary contact ng magnetic contactor. So kapag ito naka normally open, pag nag-energize siya, mag-iba yung value niya, mag-ano siya, energize close, magko-close. Ito yon, ito nire-represent niyan dito. Yung normally open yan. Pag nag-contact ka dyan, magko-close yan. And then, pag na-de-energize tong contactor natin, nag-de-energize tayo, mag-open uli yan. Yun yung initial value niya, kaya normally open. Kapag naka-energize, energize close. So, ito naman, yung normally close natin, naka-close yan. Ito nire-represent yan. Normally close. So, kapag naka-de-energize siya, naka-close. Kaya normally close. Ngayon, pag nag-energize siya, ang mangyayari dito, mag-open to. Ang tawag natin doon is energize open. Ayun yung mag-open yan. So, nakita nalaman na natin yung mga parts nito. And then, pwede ka maglagay pala dito ng ng additional auxiliary. May nabibili dito, sinasalpak dito para pag contact niya, sabay yung function ng auxiliary contact. Saan ba ginagamit yon? Para madagdagan yung auxiliary contact natin dito. Halimbawa, kung meron tayong motor na sa controls natin para mapagana natin yung forward reverse, Y delta, kailangan din natin gumamit ng additional auxiliary para mas marami tayong magamit na normally open tsaka normally close. Okay guys, ang pag-testing naman nito ganito. Ang pag-testing nito sa sa resistance. Sa resistance, gagamitan lang natin siya ng continuity. Yan. So ang una natin testingin is itong A1, A2 niya. Yung A1, A2 niya, dapat meron kang resistance reading dyan. Ang resistance reading natin dyan is almost 399 to 400. Yan. Ohms. And then, pag tinetesting naman natin to, ito line 1, T1. Dapat, pag hindi naka-energize yan, dito nakabaon, wala siyang walang contact, hindi tutunog. Ngayon, pag binaon natin yan, dapat tutunog. Ganon din dito sa line 1, T2. Pag hindi nakabaon, hindi siya tutunog.
walang contact. Ngayon, pag binaon mo yan, may contact. Okay, good. Ito rin pangatlo, line 3, tsaka T3. Pag hindi nakabaon, walang contact. Pag binaon mo, yan, may contact yan. Then, dito naman, sa normally close, normally open, walang contact. So, pag in-energize mo yan, binaon mo, magkakaroon ng contact. Ayun, may resistance. Yan. And then, dito rin sa normally close, initially close siya, yan, may contact. Pag binaon mo to, mawawala. Diba? Ganyan ang pag-test nito na magnetic contactor. So, guys, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa bago nating video. Sana may natutunan kayo ngayong araw na to. Salamat! Tatalakayin naman natin yan is yung overload relay. Kung ano yung function nito and then yung mga, kung ano yung mga parts nito. So, start tayo dito. Yung connector na to, yung sinasabi ko sa inyo, yung tatlong connector na yan is para dito yan. Yan. Kasi bakit tatlo? Kasi 3-phase yung connection ng motor natin. Sa industrial, 3-phase. Line 1, line 2, line 3. Ito rin yung nakakonect dito sa T1, T2, T3. So, dito rin yan natatagos. Yung T1, T2, T3, dito yan tatagos. Nakakonect yan dyan, dito tatagos. So, paano natin tetesterin yan? I-testerin natin, dapat may continuity yan. Naka-continuity tayo sa tester. Yan. Line 1, line 2, and then line 3. Sigurado tayo na wala siyang single phasing. Ngayon, dito naman, may makikita tayo dito. May auxiliary contact siya. Normally open and normally close. Yung normally open natin is may numbering siya na 97, 98. Which is normally open. Pag tinester natin yan, wala tayong mara-reading. Pero dito sa normally close, may reading tayo. Kasi normally close siya eh. Ngayon, para matest natin to kung gumagana tong normally open at normally close, meron siyang makikita ditong kulay puti. Ito kasi yung trigger niya ng thermal protection relay o yung overload relay. Kasi itong overload relay, kadalasan ng ibang tawag din dito is thermal protection relay. So, ang ano kasi niya, ng paliwanag is the higher the current, the higher the temperature. Kumbaga, ano yan, directly proportional yung current tsaka temperature. Pag mataas yung current, mataas din yung temperature natin. So, kailangan yung thermal protection natin is tumataas yung thermal protection natin. So, balik tayo dito sa pag-testing. Yung pag-testing natin ito is, ibabaon lang natin to. Pag binaon natin to, ibig sabihin, naka-trip position yan. Pag naka-trip position yan, etong normally close, mag-open to. So, wala yan. Wala kang marireading dyan na resistance. Etong normally open, magko-close to. Yan. Di ba may reading? So, ito pala yung representation ng normally open tsaka normally close. Yung normally open, ito yon. Kapag nag-trip siya, magko-close to. Itong normally close, ito yon, overload relay. Ito yung representation nun sa diagramming. Kapag nag-trip siya, mag-open to, madi-disconnect lahat ng wiring mo. Ang mag-energize lang itong si fault connection. Kasi mag-open din tong mag-open din tong hindi pala siya mag-open, sorry. Hindi siya mag-open. Ang dinidisconnect niya lang is etong etong auxiliary contact na to. Pero etong diretso lang to. Ito yung representation natin ng T1, T2, T3. Ito yung sa representation niya ng overload relay. O kung tawagin natin is thermal protection relay. So guys, napaliwanag naman natin. Ito pa pala yung isa. Etong kulay dilaw na to, depende sa contactor natin kung ano yung yung ampacity. Depende sa ampacity niya kung ano yung makikita natin dito na ampacity rating ng overload relay. Tulad nito, 16 to 22.
So, pwede tayo mag-adjust dyan hanggang 22 amperes. Kasi naman, pag nagdi-design tayo sa industrial motor na 3-phase, pwede tayong gumamit ng 115% ng ano niyan, ng full load current. Pwede nating i-ano dito na i-set ng 115%. Pero ako, ang practice ko, siniset ko yung motor natin, tsaka yung overload, 100%. Halimbawa, ang motor natin is uh, 17 amperes, isiset ko lang siya ng 17 amperes. Hindi ko siya ano muna ng, kung bago yung motor natin, hindi ko muna siya isiset ng mas mataas ng 115%. Isiset ko muna siya ng 100% niya. Kasi maganda pa yung windings nun. Wala pa siyang leakage, wala pa siyang damage na yung windings niya. So, ibig sabihin, sa 100%, hindi niya pa hindi niya pa ititrip yung ano natin, yung overload relay. Kapag medyo lumuluma na yung ano natin, yung motor natin, nagkakaroon na siya ng deterioration ng insulation. So doon na tayo nagsiset ng nag-a-adjust hanggang 115%. Sa practice ko lang 'yun sa opinion ko. Pero sa ano talaga, sa design hanggang 115% pwede. Allowable 'yon. Pero sa akin, ang practice ko is 100%. Depende na lang kung oldie na yung ano natin, yung motor natin, tsaka tayo mag-a-adjust. Kung hindi talaga natin mapipigilan minsan, masisira talaga yung ano natin, yung equipment natin. Ang ginagawa lang natin dito is ma-protectionan and then ma-prolong yung equipment natin. Diyan pumapasok yung preventive maintenance natin. Yung tinatawag natin preventive maintenance para ma-prolong yung ginagamit nating equipment. So, ito, ang trabaho lang talaga na itong overload relay is to protect yung motor natin. And yung buong system para hindi siya magkaroon ng iba pang problema sa iba nating equipment. Kung halimbawa, itong equipment na to, meron siyang iba pang may sequence siya na iba pang kasamang motor, mape-prevent niya yung damage sa iba pang motor. Yon, guys, mga kapepnician, salamat sa panibago nating talakayan.